Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo ngayon ay inaanyayahang dumalo sa pagdiriwang na ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga mga kapanalig. Saan mga lugar dito sa ating bansa at maging sa ibayong dagat ay magandang umaga ang aming pagbati. Sa umagang ito, ang ating ebanghelyo nag-aanyaya sa atin na magnilay at tanungin ang ating sarili. Sa ating relasyon, sa ating pakikipagkapwa, tayo ba madalas ay nagpapakalobo o nagpapakatupa? Yan ang maganda nating tunghayan pagkatapos nating marinig ang ebanghelyo mamaya. Sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid
Nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan, lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri, hindi kami mailigtas ng Assyria, hindi kami sasakay ng mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kaaway. Sa iyo lamang nakasusumpong ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel, at mamumulaklak siyang gaya ng liryo. Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga, gaganda siyang tulad ng puno ng ulibo, at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila yayabong na gaya ng isang halaman, mamumulaklak na parang punong ubas, at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian, at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino, at dapat mabatid ng marurunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon, at doot tumatahak ang mabubuti, ngunit madarapa ang mangangahas na sumaway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating pong itutugon, pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Nais mo sa aking isang pusong tapat. Puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay lisanin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin, ang espiritu mo ang pagpapahariin. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
pagdating ng Espiritu, itataguyod niya kayo sa tanang itinuro ko. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat ang mga taong nagkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapopuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang magliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang Anak ng Tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Na lumalabas kapag siksikan sa MRT, sa LRT, papasok kang estudyante, lalabas kang mandirigma, dahil sa dami ng mga tao na para bang ikaw ay hulas na, ipit na ipit at hindi po pwedeng isa kang parang mangmang, habang nakikipagsabayan sa lakas, sa dami ng mga tao. Gayon din naman kapag nagpunta ka siguro sa umagang ito sa Divisoria, Biyernes o kaya sa Quiapo, sa dami ng mga tao, kinakailangan mong maging alerto. Kinakailangan mong maging alerto sa lahat ng mga makakasabay mo, sapagkat hindi ka sure na ang mga katabi mo ay baka may mga masasamang elemento na maaaring ikapahamak mo. Kaya naman iniisip ko, ito nga kaya talaga ang larawan ng Ebanghelyo sa pasimula na sinasabi sa atin ni Jesus. Sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat, sa gitna ng mga lobo. Ano kaya ang pakiramdam kapag ikaw ang nag-iisang tupa sa gitna ng karamihan ng mga asong gubat, ng mga lobo? Sa unang dinig, parang nakakatakot ito, Parang, teka muna, dihado yata agad tayo dito, Parang sinasabi ni Jesus na hayaan na lang nating apakan tayo ng mundo. Takutin tayo ng mga panganib at kainin tayo ng buhay, Sa pagsisimula pa lamang ng ating umaga. Pero mga kapanalig, tinitiyak ng Ebanghelyong ito na may malalim na karunungan ang mga salitang ito ng Diyos para sa ating lahat sa pagsisimula ng araw na ito. At palagay ko ito ang ating magandang almusal ngayong umaga dahil ito rin ang susi na magpapanatili sa atin na tayo ay maging payapa, matatag at hindi matatalo ng stress sa buong maghapon. Pero minsan, sa pagsisikap natin na maging payapa, sa pagsisikap natin na maging tupa, meron pa rin tayong mga wolf within us, ang mga taong gubat sa sarili natin na minsan nagpupumiglas, depende na rin sa sitwasyon na ating kinalalagyan sa maghapon. Halimbawa, sa traffic, sa lansangan, sa trapiko, may mga kamoting sumisingit at muntik na pa kayong mabangga. Yan. Ang lobo, ang asong gubat, the wolf within us, parang gustong sumigaw at magmura. Yun bang iba, bumababa pa nga ng sasakyan para kumprontahin ang mga asong gubat
no, na nakakasalamuha sa lansangan. Gayon din, maging sa kusina, sa loob ng ating bahay, no, ang asawa o anak ninyo na tamad at masungit, minsan ang lobo sa inyo gusto na silang talakan, no? Gusto nilang sigawan, pagalitan, magreklamo, sumagot ng pabalang. Bakit wala kayong ginagawa? Bakit parang ako lang ang nagtatrabaho ngayong umaga? Meron din akong lakad, may schedule din ako. Parang gusto nyo na rin manumbat sa galit. O maybe maging sa opisina, no? Minsan kayo yung pinagbintangan sa mga kasalanang hindi nyo naman ginawa. O kaya ipinahiya kayo ng inyong boss, ang inyong kasama sa opisina, at ang lobo sa inyo, the wolf in you, ay parang gusto nang gumanti at manira din. Gusto nyo na silang sabayan. So minsan napapaisip tayo, no? Parang walang puwang ang kahinaan sa mundong ginagalawan ng mga lobo. So hindi lamang sa Kongreso o sa Senado may mga lobo, no, may mga asong gubat, kundi sa araw-araw na ating pakikisalamuha. At ito ay isang malaking tukso, ang maging lobo rin, na tapatan ng ugaling lobo ang mga ugaling lobong ipinapakita rin sa atin. Mga kapanalig, ang mahalagang tanong sa umagang ito, kahinaan ba ang maging tupa? Minsan mapapadasal ka na lang, no? Ama, talaga bang kahinaan ang magpakatupa sa panahon ngayon? Kailangan ko pa bang gawin ito? No? Sa paningin ng mundo, yes. Dahil kapag mahina ka, talo ka. Ang sinasabi sa atin ng mundo, kakainin ka ng buhay kapag ka hihina-hina ka, no? Sa pakikibaka, sa lansangan, sa negosyo, sa ating pamumuhay. Pero sa paningin ng Diyos, big no, isang malaking hindi. Sa katunayan, ito ang pinakamalakas na pagkakataon upang tayo ay magpakatao. Una, ang totoong kahinaan ay ang magpadala sa galit. Yan ang totoong kahinaan. Ang magpadala sa sindak, ang magpadala sa udyok. No? Magpadala sa udyok na gumawa ng masama. Ang sumigaw at gumanti ay madali, no? Kahit sino kayang gawin to. Pero ang manahimik, ang huminga, ang manatili sa kapayapaan at kontrolin ang dila, ang magpakatupa, yan ang nangangailangan ng totoong lakas ng loob. Kaya hindi kayo mahina. Kayo ay disiplinado kung kayo ay nagpapakatupa sa inyong araw-araw na gawain. Siyempre, pangalawa, ma-imagine natin, no, kung ano bang itsura ng lobo. Yes, nakakatakot siya. Pero ang totoo niyan, sila ay laging gutom. Walang kapayapaan. Ang puso niya ay puno ng sama ng loob, puno ng galit. At ito ay karaniwang lumalabas sa kanilang bibig, sa kanilang mga kilos. At kayo na piniling maging tupa, kahit tahimik, yung kalmado lang, chill lang, dahil kayo ay may tiwala sa Diyos. Kaya sa tanong na, sino bang mas malakas, ang lobo ba o ang tupa? Ang tupa ay may kapayapaan, hindi katulad ng mga lobo, ng mga asong gubat na puno ng galit at sugatan. At siyempre, panghuli mga kapatid, tandaan natin na sa kasaysayan ng ating kaligtasan, hindi lobo ang nagwagi, kundi ang kordero. Sa kasaysayan ng ating kaligtasan, si Jesus ang nagwagi bilang maamong tupa. Yes, pinatay siya ng mga lobo, pero sa huli, nabuhay siyang magmuli. At ito ay tagumpay nating lahat. Kaya naman mga kapatid, huwag tayong matakot. Kung tayo sa tingin natin, tayo ay mahina, kung tayo binabansagan ng ating kapwa, na tayo ay mahina, huwag tayong matakot na maging tupa sa harap ng mundo. Ang tupa na kasama ang pastol, si Jesus, ay mas malakas pa kaysa nag-iisang asong gubat na kinakain ng sarili niyang puot. Kaya naman, ang inyong pagiging mahinahon, kalmado, mapagpatawad ngayong umaga sa lansangan, sa inyong kusina, o maging sa trabaho at araw-araw, ay hindi ito pagkatalo. Hindi pagkatalo ang pagiging tupa sa gitna ng napakaraming mababangis na asong gubat. Ito ay pagtatanim ng binhi ng kabutihan
na aanihin ninyo sa tamang panahon. Amen. May tiwala sa paggabay at proteksyon ng Diyos. Halina't lumapit tayo sa Kanya na siyang laging handa sa pagkalingang hindi magmamaliw. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging matatag at walang takot na ipahayag ang mensahe ng Diyos sa gitna ng mga pagbatikos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga bansa at ang sangkatauhan naway mapalaya sa masalanang sistema ng operasyon at terorismo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Yaong mga nakararanas ng pagsubok sa kanilang buhay may asawa, naway maatanggap ng biyaya na magsumikap na mapanatili ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Yaong mga pinahihirapan ng takot at ligalig, naway maatagpo ng kaligtasan sa ating komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Yaong namayapa, naway umani na pabuya sa kanilang mabuting mga gawain sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at tatayang kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ama, ikaw ang pinagmumula ng buhay. Lupigin mo ang kadiliman ng kasamaan sa aming mga puso at punuin mo kami ng liwanag ng iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na aming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo mga kapatido, pang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa aming dumalisay upang ito'y maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan.
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para sa amin sa gabin at palayain kami, kaya't siya'y kinalingan ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa pangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan ay taasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo, ang lahat ng mga Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos,
kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag na huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ilang patalastas po. Inaanyayahan po ang ating mga tagapakinig na makiisa sa Triduum at sama-sama tayong manalangin sa pamamagitan ni San Benito Abad, mag-alay ng banal na misa para sa kagalingan ng katawan, ng isip at kaluluwa. Inaayahan namin ang lahat na dumalo sa banal na misa dito po sa Our Lady of Veritas Chapel. Para po sa inyong pamisa, tumawag lamang sa Religious Department 8925-7931 Local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Binibining Rene Jose o si Miss Ali Nahes. Salamat po. So dahil ngayon ang misa natin ay iniaalay natin para sa ating mga may sakit, ipagdarasal natin ang lahat ng may karamdaman sa ating mga pamilya at sa ating mga mahal sa buhay.
Panginoon naming Diyos, Ikaw ang dakilang manggagamot at tagapagpagaling. Sa oras na ito, itinataas namin sa iyo ang lahat ng may sakit, pisikal man, emosyonal, espiritual. Hipuin mo po sila ng iyong mapaghimalang kamay at pagalingin ayon sa iyong banal na kalooban. Sa iyong pagmamahal, mapagmahal na kamay, itinataas namin ang lahat ng may sakit, ang mga dumaranas ng kanser at matinding karamdaman, sakit sa puso at mataas na presyon, diabetes at iba pang sakit sa dugo, sakit sa bato at atay, yaong mga nagdadialysis, arthritis, rheuma at pananakit ng katawan, karamdaman sa baga tulad ng hika at pneumonia, trangkaso, lagnat at iba pang impeksyon, mental health conditions tulad ng depression at anxiety, at iba pang viral diseases, sakit sa mata, sa tenga, sa balat, paralisado at may mga kapansanan. Hipuin mo po sila, O Diyos, at pagalingin ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo sila ng lakas ng loob, pag-asa at kapayapaan sa kanilang laban. Gamitin mo ang mga doktor, gamot at iba pang paraan bilang daluyan ng iyong kagalingan. Gayon din ang lahat ng nagpapagal upang sila'y gumaling. Bigyan mo po sila ng lakas upang kayanin ang anumang sakit na kanilang pinagdadaanan. Ipagkaloob mo sa kanila ang kaginawahan sa kabila ng kanilang paghihirap. Pagpalain mo rin po ang kanilang pamilya at mahal sa buhay na nag-aalaga sa kanila. Naway huwag silang mawalan ng pag-asa kundi patuloy na magtiwala sa iyong pagmamahal at habag. Sa lahat ng may mga mabigat na dinadala, ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Kasama kanila sa bawat sandali ng kanilang laban. Tulungan mo rin kaming maging instrumento ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng pag-aalaga at suporta sa aming mga kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. So maraming salamat po sa nakibahagi sa ating pagdiriwang ngayong umagang ito. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Umayo na, o bayan ng Diyos, biyayang ibahaging lubos, suyuri ng parang at bundok, isigaw pag-ibig niyang Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro